Good morning everyone. Tara basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 26 September 2023. Nandito na tayo sa unang aklat ng Samuel chapter 24. Basa. 1 Samuel chapter 24 verse 1. Nang magbalik si Saul mula sa pagtugi sa mga Pilisteo, may nagsabi sa kanyang si David ay nasa ilang ng Engedi. Verse 2, kaya kumuha siya ng 3,000 mahuhusay na kawal mula sa Israel at isinama ang mga ito sa paghahanap kay David sa kaburulan ng maiilap na kambing. Verse 3, nang mapatapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, dumumi si Saul sa loob ng kuweba sa tapat ng mga kulungan ng tupa. Guys, pati pag dumi, talagang sinusulat pa dito sa Bible. Parang nai-imagine ko yung, diba uso natin sa atin ngayon yung mag-live tayo, sa YouTube, mag-ano tayo. Ano kaya ko sa panahon ngayon i-live rin yung pagdudumi. Ano lang reaction lang yan. Kasi nung araw guys, sinusulat pati yan. Verse 3, nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, dumumi si Saul sa loob ng kuweba sa tapat ng mga kulungan ng tupa. Nagkataon namang si David at ang kanyang mga tauhan. Kaya ako napareaction ng ganyan guys, kasi diba sa panahon natin ngayon, ano ba yan? Pati ba naman yung pagligo, ilalive pa, pati ba naman yung ano. Pero diba nung araw din pala patiyaan, yung mga sensitibong sinusulat pa rin, diba? So yun, sinasabi ko lang. Nang matpatapat sila sa isang kulungan, nandito na tayo sa unang Samuel chapter 24 verse 3. Nang mapatapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, dumumi si Saul sa loob ng kuweba sa tapat ng mga kulungan ng tupa. Nagkataon na mga si David at ang kanyang mga tauhan ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Verse 4, sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, ito na ang katuparan ng sinabi ni Yahweh na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Dahan-dahang lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Verse 5, Verse 5, nang magawa niya ito, inusig siya ng kanyang budhi sapagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Verse 6, sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag nawang itulot ni Yahweh na gawan ko ng masama ang hari na kanyang hinirang. Verse 7, pinakiusapan ni David ang kanyang mga kasama na huwag saktan si Saul. Tumayo na si Saul at umalis. Verse 8, nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at sumigaw, mahal kong hari. Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Verse 9, sinabi niya, bakit po kayo naniniwala sa mga nagsasabi sa inyo na gusto ko kayong patayin? Verse 10, mapapatunayan ko sa inyo na hindi totoo iyon. Kanina sa yungib ay binigyan ako ni Yahweh ng pagkakataong mapatay kayo. Gusto na ng mga tauhan kong patayin kayo, ngunit hindi ko ginawa. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari sapagkat siya ay pinili ni Yahweh. Verse 11, narito ama ko ang kapiraso ng laylayan na iyong balabal. Gusto ko, kung ito'y naputol ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Verse 12, hatulan nawa tayong dalawa ni Yahweh. Siya na ang magpaparusa sa inyo, ngunit hindi ko kayo maaring pagbuhatan ng kamay. Verse 13, gaya ng kasabihan ng matatanda, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama, kaya't hindi ko kayo pagbubuhatan ng kamay. Verse 14, sino ba ako upang hanapin ng hari ng Israel? Isang patay na aso o pulgas lamang ang aking katulad. Verse 15, si Yahweh nawa ang humatos sa ating dalawa, magsiyasat
nawa siya at ipaglaban ako at iligtas sa iyong mga kamay. 1 Samuel chapter 24 verse 16. Pagkatapos magsalita ni David, sinabi ni Saul, David anak ko, ikaw nga ba iyan? At siya'y tumangis. Verse 70, sinabi pa ni Saul, tama ka David at ako'y mali. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Verse 18, ito'y pinatunayan mo ngayon, hindi mo ako pinatay kahit inilagay na ako ni Yahweh sa iyong mga kamay. Verse 19, bihira sa tao ang makakagawa ng ginawa mo, ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ni Yahweh sa ginawa mong ito sa akin. Verse 20, ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at sigurado ako magiging matatag ang kaharian sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Verse 21, ipangako mo sa pangalan ni Yahweh na hindi mo ubusin ang aking lahi at hindi mo buburahin sa daigdig ang pangalan ng aking angkan. Verse 22, ipinangako naman ito ni David kay Saul. Pagkatapos nito'y umuwi na si Saul, sila David naman ay nagbalik sa kanilang pinagtataguan. Andito na tayo sa 1 Samuel chapter 25, ang pagkamatay ni Samuel. Basa 1 Samuel chapter 25 verse 1, namatay si Samuel at ang buong sambayan ng Israel ay nagtipon upang magluksa. Inilibing nila ang kanyang bangkay sa kanyang tahanan sa Rama. Si David, si Nabal at si Abigail. 1 Samuel chapter 25 verse 1 pa rin ito guys. Si David naman ay lumipat sa ilang ng Paran. Verse 2, sa Maon ay may isang taong mayaman, malaki ang kanyang kawan sa Carmel. Mayroon siyang 3,000 tupa at 1,000 kambing, ang dami. Verse 3, Nabal ang kanyang pangalan at buhat sa angkan ni Kalib. Ang asawa niya ay si Abigail. Ang babaeng ito'y maganda at matalino, ngunit si Nabal ay masungit at magaspang ang pag-uugali. Verse 4, minsan nabalitaan ni David na ginugupitan ni Nabal ang kanyang mga tupa. Verse 5, pinapunta ni David sa Carmel ang 10 sa kanyang tauhan at ipinasabi ang ganito, sumainyo ang kapayapaan at sa buo ninyong sambahayan. Verse 7, nabalitaan namin ikaw ay nagugupit ng balahibo ng tupa. Ang mga pastol mo ay nakasama namin at hindi namin sila ginambala. Sa halip ay tinulungan namin sila at hindi nagligalig sa buong panahon ng pagpapastol nila rito sa Carmel. Verse 8, ito'y mapapatunayan nila sa inyo. Dahil dito, tanggapin mo ang aking mga tauhan at ipinapakiusap kung tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng anumang maibibigay mo para maihanda sa aming pista. Verse 9, sumunod naman ang mga inutusan ni David. Sinabi nila kay Nabal ang lahat ng ipinapasabi sa kanila at naghintay ng sagot. Verse 10, sinabi ni Nabal, sino ba si David? Sinong anak ni Jesse? Talagang maraming alipin ngayon na lumalaya sa kanilang mga amo. Verse 11, ang tinapay, inumin at pagkain para sa aking mga manggugupit ay hindi ko maibibigay sa mga taong hindi ko alam kung saang lupalop nang galing. Verse 12, nang marinig ito, nagbalik sila kay David at sinabing lahat ang sinabi ni Nabal. Verse 13, dahil dito sinabi ni David sa kanyang mga tauhan, ihanda ninyo ang mga tabak ninyo. Humanda naman ang 400 sa kanyang mga tauhan at sumama sa kanya. Naiwan ang 200 upang magbantay sa kanilang mga daladalahan. Verse 14, sinabi na isang pastol kay Abigail, si David po ay nagpadala ng sugo sa inyong asawa at magalang na nakipag-usap, ngunit sila'y ininsulto ng inyong asawa. Verse 15, mababait ang mga taong iyon, tinulungan nila kami at wala silang kinuhang anuman sa amin at buong panahon kasama namin sila sa parang. Verse 16, binantayan po nila kami araw-gabi sa aming pagpapastol. Verse 17, pag-isipan po ninyo kung ano ang mabuting gawin ngayon, sapagkat ang nangyari ay tiyak na magbubunga ng masama sa aming Panginoon at sa buo niyang sambayan. Hindi naman namin masabi sa kanya ito sapagkat matigas ang ulo niya, tiyak na hindi niya kami papakinggan. Verse 18, dali-daling naghanda si Abigail ng 200 tinapay
Pinuno niya ng alak ang 2 sisidlan, nagpapatay ng 5 tupa at nagpakuha ng 5 takal ng sinangag na trigo, 100 kumpol ng pasas at 200 tinapay ng igos. Lahat ng ito'y ikinarga niya sa mga asno. Verse 19, pagkatapos sinabi niya sa ilan niyang tauhan, mauna kayo sa akin at susunod ako. Hindi niya ito ipinaalam kay Nabal na kanyang asawa. Verse 20, habang pababa si Abigail sa isang burol, dumating naman sina David mula sa kabila. Verse 21, sa galit ni David kay Nabal ay nasabi niya, sayang lamang ang pangangalaga natin sa ari-arian ng Nabal na iyon, tinulungan natin siya at walang nabawas sa kanyang mga kawan. Ngunit ito pa ang iginanti sa atin. Verse 22, parusahan sana ako ng Diyos kapag hindi ko pinatay bukas ang lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan. Verse 23, nang makita ni Abigail si David, nagmamadali siyang bumaba sa kanyang asno at nagpatira pa sa harapan ni David. 1 Samuel chapter 25 verse 24, sinabi niya, ako na po ang inyong sisihin, pakinggan po muna sana ninyo ang aking sasabihin. Verse 25, huwag po ninyong pansinin si Nabal, wala pong kwentang tao iyon, tamang-tama po sa kanya ang kanyang pangalan, siya po'y loko-loko, hindi ko po kasi nakita ang mga tauhan ninyong pinapunta sa amin. Verse 26, ngayon po'y niloob ni Yahweh na huwag matuloy ang inyong paghihiganti upang hindi mabahira ng dugo ang inyong mga kamay. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, lahat ng naghahangad ng masama laban sa inyo ay mapapahamak tulad ni Nabal. Verse 27, narito po, tanggapin po ninyo ang nakayanan ng inyong lingkod at ipamigay ninyo sa inyong mga tauhan. Verse 28, at patawarin po ninyo ang anumang pagkakamali ko, sigurado kong luluobin ni Yahweh na kayo'y maging hari, pati ang inyong lahi, sapagkat nakikipaglaban kayo para sa Kanya, at hindi kayo gagawa ng anumang kasalanan habang kayo'y nabubuhay. Verse 29, kung may magtatangka man sa inyong buhay, iingatan kayo ni Yahweh na inyong Diyos, ang mga kaaway naman ninyo ay ihahagis na parang bato ng tirador. Verse 30, at kung loobin ni Yahweh na maging hari na kayo sa Israel tulad ng kanyang ipinangako. Verse 31, wala kayong pagsisisihan, hindi kayo uusigin ng inyong budhi sapagkat hindi kayo pumatay nang walang sapat na dahilan o kayo naghihiganti sa inyong kaaway. At sana'y maalala ninyo ako sa sandaling marapatin na ni Yahweh na maitatag na ang inyong sambahayan. Verse 32, sinabi ni David kay Abigail, purihin si Yahweh na nagpupunta sa iyo rito. Verse 33, salamat sa kanya dahil sa iyong kabutihan sapagkat sa ginawa mo'y nakaiwas ako sa pagpatay ng tao at magsagawa ng sariling paghihiganti. 1 Samuel chapter 25 verse 34, niloob niyang huwag ko kayong pagbuhatan ng kamay, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Kung hindi ka na parito ngayon, bukas ng umaga ipatay na sanang lahat ng lalaki sa inyong sambahayan. Verse 35, tinanggap ni David ang mga dala ni Abigail at pagkatapos sinabi niya rito, umuwi ka na, huwag ka nang mag-alala at gagawin ko ang kahilingan mo. Verse 36, at umuwi na si Abigail. Pagdating ng bahay, nakita niya ang handaan ni Nabal, walang iniwan sa papistas ng isang hari. Naratnan niyang lasing na lasing ito'y kaya't wala siyang sinabing anuman ng gabing iyon. Verse 37, kinabukasan nang wala na ang pagkalasing nito, isinalaysa niya ang buong pangyayari. Nang marinig ni Nabal ang lahat, inatake siya sa puso at nanigas ang buong katawan. Verse 38, pagkaraan pa ng 10 araw, pinarusahan ni Yahweh si Nabal at ito'y namatay. Verse 39, nang mabalitaan ni David ang nangyari kay Nabal, sinabi niya, purihin si Yahweh, ipinaghiganti niya ako sa paghamak na ginawa sa akin ni Nabal at inilayo niya ako sa pagkakasala. Pinagbayad ni Yahweh si Nabal sa kanyang kasamaan. Si David ay nagpasugo kay Abigail at ipinasabing nais niyang itong maging asawa. Verse 40, nakasibalo na si Abigail, guys.
Verse 14, nang dumating si Carmel, ang mga inutusan ni David, sinabi nila, ipinapasabi po ni David na nais niya kayong mapangasawa. Verse 41, yumukod si Abigail, ang mukha'y halusahid sa lupa at sinabi, narito ang inyong lingkod, handa po ako maghugas ng paa ng inyong mga tauhan. Verse 42, nagmamadali siyang tumayo, sumakay sa asno at sumama sa mga tauhan ni David kasama ang 5 sa kanyang mga katulong at siya naging asawa ni David. Paano na lang yung asawa niyang yung anak ni Saul? Verse 43, 1 Samuel chapter 25 verse 43, asawa na noon ni David si Ahinoam na taga Jezreel at ngayon naging asawa rin niya si Abigail. So bukod pala sa anak ni Saul, mayroon pa siyang asawa, yung taga Jezreel si Ahinoam. So ang dami ng asawa ni David, guys. Verse 43, asawa na noon ni David si Ahinoam na taga Jezreel at ngayon naging asawa rin niya si Abigail. Verse 44, si Michal pala yung anak ni Saul. Akala ko Milka. Napagbaliktad, guys. Sorry naman. Verse 44, si Michal naman na asawa ni David ay ibinigay ni Saul kay Palti na anak ni Lais na Galim. Ganon. Pinamigay yung asawa ni David na una. Sabagay, tatay ito ni Michal si Saul eh. Kay Palti, anak ni Lais ng Galim. Okay guys, hanggang dito na lang. Bye everyone. God bless.